Malalaman natin sa moving ito ang tungkol sa dalawang magkapatid na babae kung saan ay nag-asawa ulit ang kanilang ama, at hindi naging maganda ang pakikitungo sa kanila ng kanilang stepmother. Si Sumi ang mas matanda at mayroon siyang depresyon. Tinanong siya ng kanyang doktor kung alam niya kung sino siya, ngunit naputol na ang eksena dito kaya't hindi na natin maririnig ang sagot ni Sumi. At dito na nagsimula ang istorya kung saan ay umuwi silang tatlo ng kanilang ama galing sa isang lugar. Mahal ni Sumi at Suyon ang isa't isa at masaya silang nag-uusap at nagtatawanan. At nang marinig silang nagtatawanan ay pinapasok sila ng kanilang stepmother sa loob ng bahay. Alam ni Sumi na pagsasabihan na naman sila kaya talagang kinasusuklaman niya ito, at malalaman natin na mahal ni Sumi ang kanyang kapatid kaya't ipinagtatanggol niya ito, at hindi niya kakayanin kung may masasabi ang ibang tao sa kanyang nakababatang kapatid, kaya't pag-alis ay isinama niya ito sa itaas. Pagpunta niya sa kanyang kwarto ay nasa ayos naman ang lahat ng mga bagay doon dahil inayos ito ng kanilang stepmother. Dahil ayaw ni Sumi sa kanya stepmother kaya ayaw din niyang pinakikialaman nito ang kanyang mga gamit, at iniisip ni Sumi na ginagawa lang ito ng kanilang stepmother upang magpakitang gilas sa kanilang ama. Nagagalit at naiinis talaga siya dito kaya't sinabi niya na bakit hindi pa ito lumayas, at naisip din niya na baka agawin at ilayo lang nito ang kanilang ama, kaya't dagli siyang nagpunta sa kwarto ng kanyang ama upang iayos ang mga damit nito. At nang makita ito ng kanilang stepmother ay galit nitong sinabi sa kanya na bakit mo itiniklap ang damit ng ama mo, gawain ko iyon. Pagkatapos ay makikita natin ang kanilang ama na may kinakausap sa telepono, kung saan ay sinabi nito na lumalala na ang kondisyon ni Sumi at hindi pa magaling ito, kaya't inimbita ako ang aking kapatid na lalaki at ang asawa nito upang bumuti ang kanyang pakiramdam. Sinabi din ng kanilang stepmother na inimbitahan ko din ang tito at tita nila Sumi, ngunit sinabi ni Sumi sa kanilang stepmother na hindi ko sila haharapin. Pagkatapos ay tumayo ang kanilang ama at naglagay ito ng 2 tableta ng gamot sa harapan ng kanilang stepmother. Kinagabihan ay nagkaroon ng isang masamang panaginip ang nakababatang kapatid ni Sumi, kung saan ay tinatakot sila ng kanilang stepmother sa kanyang panaginip. Pumunta siya kay Sumi kaya't itinabi siya nito at inakap upang hindi siya matakot. At pagkatapos ay nakatulog na silang dalawa, natakot si Sumi sa kanyang panaginip kung saan ay nakita niya ang kanilang tunay na ina, at nakita niya ang dugo sa katawan ng kanyang nakababatang kapatid kaya't nagising siya ng dahil dito, at nakita niya ang kaluluwa ng kanilang tunay na ina sa kanyang harapan. Naputol ang ulo nito at kumabit sa leeg ng kanilang stepmother, kaya't dito pa lang siyang totoong nagising. Ibig sabihin na nung una siyang magising kanina ay panaginip din pala iyon, at pagkatapos ay sumama na ang pakiramdam niya dito kaya't bumaba na siya upang kunin ang isang bagay. Sinabi ng kanyang stepmother na parehong masama ang ating pakiramdam. Isang araw ay nakita ni Sumi ang isang kahon na pag-aari ng kanilang tunay na ina, at naglalaman ito ng kanilang family picture, at malalaman natin dito na namatay na pala ang kanilang tunay na ina, ibig sabihin na dumadalaw ang kaluluwa nito sa kanilang bahay. At nang magkasakit ang kanilang ina ay kumuha ng isang nurse ang kanilang ama upang bantayan ito, at ang nurse na ito ay walang iba kundi ang kanilang naging stepmother. Kaya't galit na galit si Sumi nang malaman niya ito, ngunit dumating naman ang kanyang nakababatang kapatid at sinabi nito na huwag siyang magagalit. May sugat ang kamay ng kanyang kapatid kaya't tinanong siya ni Sumi kung saan niya ito nakuha, at naisip ni Sumi na baka kagagawan ito ng kanilang stepmother. At kinagabihan ay dumating na ang tito at tita nila Sumi upang mag-dinner. Wala sila Sumi doon kaya't ang ama at stepmother lang nila ang kasamang kumain ng kanilang mga bisita. Masayang nagbiro ang kanilang stepmother sa kanilang tita, ngunit nakaramdam ito ng kakaiba at lumala ang kondisyon nito, kaya't nang dahil dito ay umuwi na ang tito at tita nila Sumi, at sa daan ay sinabi ng tita nila na may isang kaluluwang sumasanib sa bahay nila Sumi, at nakita ko ang kaluluwa ng isang batang babae doon. At sa bahay ay nakaramdam ng kakaiba ang stepmother nila Sumi, at nakakita ito ng isang pin ng buhok, at habang kinukuha nito ang pin ay may biglang humawak sa kanyang kamay, kaya't nagsisigaw ito ng dahil sa takot. Pagkatapos ay makikita natin ang isang batang babae na nakasuot ng isang damit na kulay green. Sinabi niya ito sa kanyang asawa ngunit hindi siya pinansin nito, at pagkatapos ay nagpunta siya kay Sumi at tinanong niya ito kung ano ang nangyayari sa kanilang bahay. Ngunit wala namang kahit anong sinabi si Sumi. Isang araw habang nakikipaglaro siya sa kanyang nakababatang kapatid ay tinuturuan niya ito kung paano pumasweet, at tinuturuan niya din ito kung paano manghuli o pumatay ng mga ibon, at nang sumunod na araw ay makikita natin ang mga patay na mga ibon doon, at nang makita ito ng kanilang stepmother ay naging agresibo ito kaya't ikinulong nito ang kanyang nakababatang kapatid sa closet. Inilabas ni Sumi ang kanyang nakababatang kapatid at inakap niya ito. Pagkatapos ay dumating ang kanilang ama at tinanong sila nito kung ano nangyari. Nagsisigaw ng malakas si Sumi at sinabing, hindi mo ba talaga nakikita kung paano kaming inaapi ng asawa mo?
At dito ay malalaman nating ang isang nakakagulat na katotohanan, dahil sinabi ng kanyang ama na matagal nang patay ang iyong nakababatang kapatid, at habang sinasabi nito ng kanilang ama ay biglang napaurong si Suyun, at isang imahinasyon lang pala ito ni Sumi, at nakaramdam siya ng kalungkutan nang malaman niya na patay na pala ang kanyang nakababatang kapatid, ibig sabihin na isa pala siyang mental patient. Sa makatwid na nung ipinakita siya sa simula ng movie ay nasa isang mental hospital pala siya, hindi maintindihan ni Sumi ang mga nangyayari at pagkatapos ay nakatulog na ito, nang sumunod na araw nang magising siya ay nakita niya na may pinapalo na isang tao ang kanyang stepmother at nakalagay ito sa isang sako, kaya't naisip ni Sumi na si Suyun ang binubugbog nito, ngunit isang imahinasyon lang din pala niya ito, pagkatapos ay nilapitan niya ang kanyang stepmother kaya't nagkaroon na naman sila ng pagtatalong dalawa, at nang papatayin na siya nito sa pamamagitan ng pagbagsak ng isang estatwa ay biglang dumating ang kanyang ama at pinigilan nito ang kanyang stepmother. Pagkatapos ay pinaupo siya nito sa sofa at dito ay makikita natin na ang stepmother pala ang pinaupo ng kanilang ama at tinawag siya nitong Sumi. Sinabi ng kanyang ama na nakipag-usap ako sa ospital at kailangan mong sumama sa akin, at pagkatapos ay dumating ang isang babae na kamukha ng kanyang stepmother, at nang mag-iba ang anggulo ng camera ay makikita natin na si Sumi ang nakaupo sa sofa, at kinakausap siya ng kanyang ama, at makikita natin sa umpisa ng movie kanina na nung dumating sila ng bahay ay dalawa lang talaga sila, ang isa ay si Sumi at ang pangalawa ay ang kanyang ama. Matagal nang namatay ang kanilang ina pati na din ang kanyang nakababatang kapatid, at hindi niya matanggap ang katotohanan, at ang katotohanan ay wala talaga siyang stepmother, at ginagampanan lang niya ang karakter ng kanyang stepmother at isang imahinasyon lang din niya ito. At dito ay malalaman natin kung bakit hindi siya sinasagot ng kanyang asawa dahil isa lang pala siyang kathang-isip na karakter. At kaya binigyan nito ng gamot sa harapan ng kanilang stepmother dahil siya naman talaga si Sumi, at ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa bahay ay imahinasyon lang talaga ni Sumi, at nangyayari ang mga ito dahil sa kanyang mental disorder, at pagkatapos ay dinala na sa mental hospital si Sumi. At pagkatapos ay nagpunta sa kanilang bahay ang nurse na tinawag ni Sumi na kanilang stepmother. Nagkaroon ng twist ang istorya dito kaya napakahirap nitong intindihin, at sa ospital ay nakarinig si Sumi na mayroong pumipito at narinig din ito ng nurse, kaya't namangha si Sumi dahil hindi naman alam pumito ng kanyang nakababatang kapatid, at maaaring natutunan niya kung paano gawin ito matapos niyang maging isang kaluluwa, at pagkatapos ay makikita natin na pinatay ng kanyang nakababatang kapatid ang nurse na iyon, at napaluha sa tuwa si Sumi dahil kinamumuhian niya ang nurse na iyon maging sa imahinasyon man o sa katotohanan. At gawa-gawa lang ito ng kanyang kaisipan, kaya't naging masaya na siya at kalmadong huminga ng malalim, at sa huli ng movie ay nabunyag ang katotohanan ng istorya, nang kunin ng kanyang ama ang nurse upang alagaan ang kanilang ina ay nagustuhan ito ng kanilang ama, at naging masaya din ang tito at tita ni Sumi dahil palaging may sakit ang kanilang tunay na ina, ngunit hindi naman naging masaya sila Sumi at Suyun dito, at nang dahil sa nangyari kaya't nagtali ng lubid ang kanilang ina, at nang makita ito ni Suyun ay sinubukang nitong iligtas ang kanilang ina, at sa pagsusumikap nito na mailigtas ang kanilang ina ay nabagsakan ito ng closet kaya't binawian na ito ng buhay. Nang marinig nila ang ingay ay pumanik din ang nurse sa itaas, sinundan siya ni Sumi at sinabi ni Sumi na ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito, napakasama mo at ikaw ang responsable sa pagkamatay ng nanay at kapatid ko. Sinabi ng nurse na isang araw ay pagsisisihan mo ang lahat ng ito at hindi ka na makakawala pa dito. Pagkatapos ay nilayasan na siya ni Sumi at umalis na ng bahay, at lumakad na siya at hindi na niya nakayanan kaya't nagkaproblema na siya sa kanyang pag-iisip. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.